Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarca ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling imuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pa muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya ang sabi ni Herodes, pinagugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong narinig tungkol sa kanya at pinagsikapan niya makita sa Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umuha ka. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-25 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating po mga pagbasa, muli tayong pinaalalahanan na ating po laging pagnilayan ang ating po mga nagiging desisyon sa buhay, ang mga karanasan natin sa buhay. Dahil tutusin po, sabi nga sa aklat ng mga ngaral, paulit-ulit lang ang mga pangyayari sa buhay natin. Sa Ebanghelyo, nagkaroon ng pagbabalik tanaw si Herodes. Nagbalik sa kanya yung kanyang ginawa ng kanyang papapugutan ng ulo si Juan Bautista dahil lamang sa maling desisyon na kanya pong binitawan. Nung dati po, kumbaga, nung nabubuhay pa si Juan Bautista, lagi niya po pinaalalahanan itong si Herodes na hindi mainam na asawahin niya ang asawa ng kanyang kapatid. Pero dahil nga sa udyok ni Herodias at sa kanyang binitawang pangako, napapugutan niya ng ulo si Juan Bautista. At ngayon, nagbabalik ito sa kanyang kulira. Nagbabalik ulit sa katauhan naman ni Jesus. Pero maganda po na napapagirayan natin bakit nangyayari lang at paulit-ulit yung mga pangyayari sa buhay natin. Bakit isa na katalong din ako, no? Bakit inayaan ng Diyos na mangyari ulit yung katulad ng mga nangyari noon? Sa tingin ko na hindi ito para pahirapan tayo, hindi para parusahan tayo. Kasi marami sa atin na ayaw na talagang balikan ang nakalipas. Lalo na yung mga masasaklap o masasakit ng mga pangyayari, halos burahin na natin yun, kalimutan na natin yun. Pero talagang nandoon sa kaloob-looban natin yung naging sanhi o naidulot ng ganong karanasan. Pero dahil hindi tayo nagiging aware kung ano ang nangyari noon, kung ano ang ginawa sa iyo noon, yun din ang ginagawa mo ngayon. May mga bagay noon, nagagaling ka sa iyong magulang dahil sa kanilang mga ginawa noon. Pero ngayon ikaw ay magulang na, ganun din ang ginagawa mo. Yung ayaw na ayaw mo, yun din ang ginagawa mo. Mayroon yung mga karanasan mo noon, galit na pinabayaan ka, pero ngayon ikaw naman na nagpapabayaan. Yung mga sakit noon na kinaiinis mo, pero ngayon ikaw naman ang gumagawa at ihintay mo yung araw na ikaw naman ang magkakasakit. So malalaman mo na rin. Kaya minsan mas nagkakaroon tayo ng pangunawa sa karanasan ng iba hanggang hindi mo ito nararanasan. Kaya kung titignan natin sa mga pangyayari sa buhay natin, nauulit, hindi para ulitin yung paghihirap natin, nauulit dahil binibigyan tayo ng pagkakataon, baguhin yung pagkakamali ng nakalipas. Nagawa na noon, ngayon sa iyo, sa panahon mo ngayon, sa oras mo ngayon, ano ang gagawin?
Kasi dito, sa kalaunan, may kapangyarihan si Herodes baguhin ang desisyon para kay Jesus na ipapapatay, pero hindi, ginawa pa rin yung pangyayari. Nahatulan din ang kamatayan si Jesus dahil sa bintang ng mga tao. Ano man ang nangyayari ngayon, paulit-ulit lang din. Away-away sa politika, paulit-ulit lang din. Kasi hindi na tayo natututo din sa atin po pagpili. Sila din, nag-aaway. At sa atin din, yung mga personal natin na mga karanasan, kinukulit lang natin. Ulitin ko po, hindi dahil o hindi para parusahan tayo. Hindi ibibigyan tayo ng pagkakataon na baguhin at itama ang mga naging pagkakamali ng Ina. Amen? Amen.